Praise the Lord. At sa mga bisita po natin ngayon, salamat sa inyo pang punta. Nung Monday, Tuesday, and Wednesday, tayo po'y nagkaroon ng prayer and fasting. At ang ating naging theme ng prayer and fasting is about crucifying the flesh. We need to crucify the flesh, mga kapatid. Kasi ang ating tayo po ay composed of three: the spirit, the soul, and the physical body. Ang spirito po natin, binuhay ng Panginoon. We are saved in our spirit because we are one with the Lord Jesus Christ. And our soul is being saved by the Word of God according to James 1:21. Nililinis ng Word of God yung ating kaluluwa. At ang huling ililigtas at babaguhin ng Panginoon ay ang ating physical body. Kaya ang ating physical body, mga kapatid, meron itong battle, meron tayong internal battle that we need to overcome our flesh, our sinful desires. Because the day will come that we will be fashioned into the glorious body of the Lord Jesus Christ. At napakaganda nun, mga kapatid. Kasi yung totoong ikaw, lilitaw yung kagandahan mo. Purihin ng Panginoon. Wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang pag-iyak, at napakaganda. Kaya yung mga nanay natin na magaganda ngayon, lalong magiging 100 beses na mas maganda. Purihin ng Panginoon. Lalo yung mga kalalakihan natin na 100 beses na gwapo ngayon, magiging 1,000 beses. Purihin ng Panginoon. And I have good news sa inyo, mga kapatid, sa kaharian ng Diyos, lahat may buhay. Kaya ang Panginoong Jesucristo nang siya'y naparito, wala siyang funeral service. Lahat ng pinupuntahan niyang patay na bubuhay. Kaya sa kaharian ng Diyos, lahat buhay. Ang mga magagandang bagay, ang mga bato, mga crystal stone, mga jasper, buhay yan, umaawit sa Panginoon. Ang mga halaman ay buhay, umaawit sa Panginoon. Kaya sa kaharian ng Diyos, walang kamatayan, lahat buhay. Lahat nagpupuri sa Panginoon. Kaya kung tayo po na narito sa mundong ito, hindi tayo nagpupuri sa Panginoon, tuturuan tayo ng mga bagay sa kaharian ng Diyos ng pagpupuri. Kaya kayo pa lamang i-practice na po natin, mga kapatid, ang pagpupuri sa Diyos. Amen? Magpuri tayo sa Panginoon, magpasalamat tayo, ang tindi ng kabutihan ng Diyos sa atin. Cannot explain the goodness of the Lord. Alam niyo po, nung ako po nag-fasting, nag-prayer and fasting po ako, si Lord nag-usap po sa akin and He reminds me of two things that was written in Psalm 90 verse 4 and in 2 Peter chapter 3 verse 8. Alam niyo kung nakasulat doon? Na ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa atin. Think about that. 1,000 taon sa atin, isang araw lamang sa Panginoon. Kaya ang buhay po natin is about longevity. It is about how you live in order for you to please the Lord. Kasi sabi ng Bible in the book of James chapter 4, verse 14, ang buhay natin ay usok lang. Singaw lang. Bigla lamang tayong lumitaw sa mundong ito at bigla tayong mawawala. Kaya ang buhay natin, mga kapatid, segundo lang. Kaya kung ikaw ngayon ay 60 taon, 60 segundo pa lang ang buhay mo. Kaya kung meron pong pinakamatanda rito, like for example, si Nanay Christy, 86 ang edad niya. 86 seconds pa lamang siyang nabubuhay. Wala pang 1 oras. 1 minuto at 26 na segundo pa lang ang buhay niya. Kaya ingatan po natin ang buhay natin. Magmahal tayo sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Panginoon. Dahil ang buhay natin sa mundong ito, hindi pang matagalan. Isang araw, pagdilat ng mata natin, nasa kaharian na tayo ng Panginoon. At yun ang magiging pinakamaganda, pinakamabuting sandali na makasama natin ang Panginoon. At makita mo pati yung mga, alam niyo po sa kaharian ng Diyos, meron din po mga hayop. May mga pet lovers din eh. Kaya you need to be kind to animals. Ito po. Maging mapagmahal tayo sa aso, sa hayop. Kasi sa kaharian ng Diyos, ang mga hayop, mga kapatid, nagsasalita. Baka meron kang sinipang pusa at nandun yon, yan po yung sumipa sa akin. Be kind to animals. Huwag tayo maging malupit sa hayop. At tayo po, kahit na sinabihan tayo na mukha tayong unggoy ng ating mga kapatid na in-check, mahalin pa rin natin sila. Ipanalangin natin sila.
at tayo po ay tulungan ng Panginoon na maging maunawain sa kanila. Sumegway lang po ako. Purihin ang Panginoon. Pero ang pinakamahalaga mga kapatid ngayong umaga na maging maliwanag po sa atin, nais ng Panginoon na bagamat ang buhay natin ay maiksi lamang, patuloy tayo sumampalataya sa Diyos. Patuloy tayo magtiwala sa Kanya. Kasi alam niyo mga kapatid, galit ang Diyos at nire-rebuke ng Diyos ang kawalan ng pananampalataya. Ang unbelief. And we will talk about that this morning. So my message this morning is the message that God has given to me. It's about from unbelief to unstoppable witnesses. Mula sa kawalan ng pananampalataya tungo sa isang hindi napipigilang pagpapatotoo ng kabutihan ng Panginoon. Yun ang nais ng Diyos sa iyo. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Na hindi tayo mapigilan na magsalita tungkol kay Jesucristo. Na ipaalam natin na si Jesucristo ay nagliligtas, nagpapagaling ng sakit at karamdaman, nagbabago ng buhay, at nagbabautismo po siya, nagpapalaya siya ng mga taong pinapahirapan ng kaaway at nagbabaptize siya ng Holy Spirit. Because the Holy Spirit was given to us for us to live a victorious life. Alam po ninyo mga kapatid, nung ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na muli, ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesucristo, ito po yung foundation ng ating pananampalataya. Kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesucristo mula sa mga patay, useless ang ating pananampalataya. But because the Lord Jesus Christ was resurrected, and we believe that, because ang Panginoong Jesucristo after 3 days, nakita siya ng mga alagad. And for 40 days, nagpakita siya sa mga alagad. And take note, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo lamang ang nagpatotoo, nagpakita ng 40 days. Siya lang. Hindi ang mga ibang tao. Kaya pag ang tao namatay, pagkatapos ng kamatayan, haharap na sa Panginoon. Because the Bible says in Hebrews 9:27, it is appointed to man once to die after that judgment. Kaya kapag ang isang tao namatay, yung kaluluwa at espiritu niya, haharap na agad yon sa Panginoon. Kung saan siya pupunta, sa kaharian ba ng Diyos o sa impyerno. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Dahil ang pananampalataya mo kay Jesucristo ang magdadala sa iyo sa kaharian ng Diyos. Ang kawalan ng pananampalataya kay Jesucristo ang magdadala sa iyo sa walang hanggang kadiliman at paghihirap. That's why faith and belief in Christ is very important. Kaya kapag namatay ang isang tao, hindi na po siya nagpapakita. At kung may magpakita man sa iyo, hindi yun yung kaluluwa ng mahal mo sa buhay. Ang tawag doon ay familiar spirit to deceive people na sabihin, andyan lang si kapatid, andyan lang si kuya. O andyan lang si ate. No, hindi po. Kasi yung 40 days na sinasabi, si Jesus Christ lang yan. Just read the Bible and you will know. That's why we believe in the Bible. This is the infallible Word of God. It is inspired by the Lord, and we should believe that this is eternal. Heaven and earth shall pass away, and Jesus said, my word shall not pass away. That's why we need to believe. Kaya ngayong pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, ito po yung foundation ng ating pananampalataya. Ngunit ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo na nalaman yung kanyang pagkabuhay na muli, hindi po sila agad naniwala. At yun po ang ating magiging teksto ngayong umaga. Hindi sila naniwala. Tingnan natin. Mark chapter 16 verse 11, it says, and when they heard that He was alive, that Jesus Christ is alive, they heard that. Narinig nila. Dahil sinabi ni Mary Magdalene, actually, ang Panginoong Jesucristo, una siya nagpakita sa babae. Kay Mary Magdalene, nakita siya. At si Mary Magdalene, nag-testify siya. But the Bible says, they, the disciples, did not believe. Di sila naniwala na si Jesucristo yung nabuhay ng muli. Verse 12, after that, He appeared in another form. Nagpakita muli ang Panginoong Jesucristo sa ibang anyo. Kasi nung makita siya ng mga alagad na naglalakad sila on the road to Emmaus, ang nakita nilang Jesucristo hindi na yung edad 30 anyos.
Ang nakita nilang Heso Kristo ay batang-batang edad, 17 years old. But it is the same Jesus Christ, another form. Because mga kapatid, sa kaharian ng Diyos sa pagkabuhay na muli, ang edad natin hindi yung 30 anyos, 60 years old, no. Or even 80 years old, no. Your age will be 17 and 18. Kaya lahat tayo puro bata sa kaharian ng Panginoon, katulad ng ating Panginoong Heso Kristo. Purihin ang Diyos. Walang pagtanda sa kaharian ng Diyos. Kaya puro tayo magiging sariwa. Kaya kung nakikita nyo ako ngayon, ng height ko ay 5'4". Dati kasi ang height ko ay 5'11". Nung ako'y nagpastor, naging 5'4" ako sa tindi ng stress. Pero ang aking spirit ay 6 feet. Ayan. Yung aking spirito ay 6 feet. Now take note of this. The Lord Jesus Christ appeared in another form to two of them as they walked and went into the country. In verse 13, they went and told it to the rest. Kasi nakilala nila ang Panginoong Jesucristo. Kaya nila nakilala ang Panginoong Jesucristo dahil kumuha ang Panginoong Jesus ng tinapay at hinati ito sa kanila. They recognize Him. And then after that, Jesus Christ disappeared from them. But they recognize Him that it is the Lord na nabuhay. And verse 13 it says, and they went and told to the rest, but they did not believe them either. Dalawa na yung nag-testify ng pagkabuhay ni Yesu Cristo, pero hindi po sila naniwala, itong alagad. That's why in verse 14, later the Lord Jesus Christ appeared to the 11, at wala doon si Tomas. He appeared to the 11 as they sat at the table, and He rebuked them. Pinagalitan sila ng Panginoong Jesucristo. Sinaway sila ng Panginoong Jesucristo sa kawalan nila ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Pag wala kang pananampalataya, sasawayin ka ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang kawalan ng pananampalataya, hindi ka luguran sa Diyos. Ang pagsisimba ay hindi katunayan na may pananampalataya ka. Pwede ka nagsisimba na wala kang pananampalataya. Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon, yung talagang ang puso mo bukas sa Kanya. At si Yesu Cristo naghahari sa iyo, nagpupuri ka, nagpapasalamat ka sa lahat ng kabutihan niya sa iyong buhay at namumuhay ka ng matuwid sa harapan ng Panginoong Yesu Cristo. Yun ang pananampalataya. Agree? Gets po natin? And so Jesus, the Lord, rebuked their unbelief and hardness of heart. Pinagalitan sila ng Panginoon sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso nila. Tigas ng puso nila. Di sila naniwala. Because they did not believe those who had seen Him after He had risen. And take note, Jesus said to them in verse 15, the Lord said, go into all the world and preach the gospel to every creature. Sabi ng Panginoong Hesus, humayo kayo. Ipangaral nyo ang mabuting balita sa lahat ng tao. Umaroon kayo sa lahat ng bahagi ng mundo, sa lahat ng tao, at ipangaral ang mabuting balita sa bawat isa, to every creature. In verse 16 he said, take note of this, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Maliwanag to mga kapatid. Kapag hindi sumampalataya, hahatulan ng Panginoon. Kaya ang mga tao napunta sa impyerno, napunta sila sa impyerno, katulad ng sa nakasulat sa Luke 16 verse 19 to 31, hindi siya napunta sa impyerno dahil marami siyang pera. Hindi siya napunta sa impyerno dahil maganda yung kasuotan niya. Hindi siya napunta sa impyerno dahil marami siyang pagkain. Hindi po. Napunta siya sa impyerno dahil hindi siya naniwala kay Yesu Cristo. Paano hindi siya naniwala kay Yesu Cristo? Hindi siya naniwala sa nakasulat. Sabi sa kanya kasi ni Abraham, naroroon ang sulat ni Moses at ng mga propeta. Yun ang paniwalaan. Pero sabi ng mayamang lalaki, hindi po. Kasi kung may mabubuhay at magpapatotoo sa kanila, maniniwala sila. Pero tandaan natin mga kapatid, kahit may taong galing sa kabilang buhay, na buhay muli, hindi pa rin sila maniniwala. In fact, ang Panginoong Jesucristo nga nabuhay muli, pero hindi siya pinaniwalaan. Hanggang ngayon, may ibang lahi ng tao na hanggang ngayon hindi naniniwala na si Jesucristo ay nabuhay na muli.
Maliban na lamang na ang Panginoong Jesucristo magpahayag sa kanila. That's why in Iran, in Iraq, in Afghanistan, merong revival. May pagkilos ng Panginoon. Walang nangaral sa kanila. But in their dreams, the Lord Jesus Christ revealed Himself to them. Meron ng isang pamilya. Isang pamilya yon. Dalawang mag-asawa, meron silang 6 or 7 mga anak. At nung gabi na yon, lahat sila nagkaroon ng isang panaginip na nagpakita ang Panginoong Jesucristo sa kanila. Nabuhay ang Panginoong Jesucristo, kinausap sila, at bawat isa sa kanila, kinaumagahan, nag-testify sila. And then binanggit nila ang pagpapakita ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Na nangusap ang Panginoong Jesucristo sa kanila. Kaya merong revival. Even sa China, merong underground churches. Maraming tao hanggang ngayon. Komunista sila. Pero sila ay na-convert sa Christianity because they believe that Jesus Christ is alive and He is alive forevermore. Can we give Him that praise? Kaya napakahalaga. Ako, ang Panginoong Isus, kinausap ako kahit sa panaginip eh. Nagpakita ang Panginoong Isus sa akin. Ang dami kong experience that the Lord Jesus Christ revealed Himself to me. That's why kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, kahit anong atake ng kaaway sa akin, hindi ako nagba-backslide. Kaya ako nahihiya ako sa mga backslider eh. Yung bang feeling nila, ang galing-galing nila, ang husay nila, may pera sila, may dating sila, may datong sila. Pero wala sila sa Panginoon. Tandaan natin, gaya ng aking sinabi kanina, mga kapatid, ang buhay natin, segundo lang. Segundo lang tayo. Isang araw, may kaibigan ka, may mahal sa buhay ka, nakausap mo, kaharap mo, masigla, malakas siya, bukas makalawa, wala na siya. Pwedeng kwento na lang siya. Pero dapat po, kung magiging kwento tayo, pakisabi sa katabi mo, maging mabuting kwento ka. Amen? Ano ibig sabihin ng maging mabuting kwento? Ibig sabihin, ang mabuting Diyos nasa puso mo. Nabubuhay ka ng mabuting pamumuhay dahil sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus. Amen? And so sabi ng Bible, verse 16, He who believes and is baptized will be saved. Actually, ang baptism, hindi siya prerequisite sa kaligtasan. Pero sinabi ng Panginoong Hesus, part yun. Kung mabaptize ka man o hindi, ligtas ka. Kasi magnanakaw na nasa kanan ng Panginoong Jesucristo, hindi naman nabautismohan yun. Pero siya'y sumampalataya kay Jesucristo. Sabi niya kay Jesus, Jesus, pagdating mo po sa iyong kaharian, alalahanin mo ako. That was his faith. And the Lord Jesus said to him, today, you will be with me in paradise. Imagine, magnanakaw, masamang tao sa buong buhay niya. Naligtas siya, nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano nangyari sa isang kasama niya? Wala. Nga. Nasa impyerno, naghihirap. Kaya ako ang panalangin ko sa mga kaibigan natin, sa kongreso, sa ibang kalagayan, sa lipunan, makakilala sa Panginoon. Kaya nga nung nag-birthday ako, yun ang prayer request ko. Ma-born again sila. Hindi ko prayer request yung kunin sila ni Lord. Kasi pag kinuha sila ni Lord, impyerno ang bagsak nila. Pero kung sila ay ma-born again, tanggapin nila si Jesucristo, langit ang pupuntahan nila. Hindi ba maganda yon? Makita natin sa kaharian, yung mga taong iniisip natin, hindi papasok doon, pero nasa kaharian pala ng Diyos. At yung in-expect natin na papasok sa kaharian ng Diyos, wala pala sa kaharian ng Diyos. Tingin tayo sa paligid natin, mga kapatid, baka meron dito, hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Pastor, bakit? Na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tandaan niyo, mga kapatid, pag hindi ka nagpatawad, may galit sa puso mo, ayaw mo magpatawad sa taong nasaktan ka, di mo pinapatawad, di ka rin patatawarin ng Diyos. Pag hindi ka pinatawad ng Diyos, hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya kahit anong ginawa sa iyo, learn to forgive. Kaya natin si Lord ang gumanti para sa atin. Huwag tayo. Amen? Yan ang pananampalataya. Kaya sabi rito, siya na sumasampalataya, mabautismo, maliligtas, pero kapag hindi sumampalataya, condemnation. Delikado mga kapatid ang condemnation. Paghatol ng Panginoon yan, delikado yan. Pag kinondem ka ng Panginoon, sinabi ni Lord sa iyo, hindi kita kilala, nakakatakot yon. Pupunta ka talaga sa impyerno. Pero kasi sinabi sa iyo ng Panginoon, welcome, my good and faithful son, my daughter, come into the joy of the Lord.
then yun ang pinaka-the best. Diba? Purihin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. And it says, and these signs will follow those who believe. Ito yung mga tanda na susunod sa mga sumasampalataya. Sabi ng Panginoong Hesus, sa aking pangalan, magpapalaya sila ng masamang espiritu. Magsasalita ng ibang wika. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, kapag sila ay nakainom ng hindi nila alam, na lason, kamamatay, it will by no means hurt them, and they will lay hands on the sick, and they will recover. Yun yung promise ni Lord. And so then, after the Lord Jesus had spoken to them, He was received up into heaven and sat down at the right hand of God the Father. So the Lord Jesus Christ was on the right hand of the Father. And He sent the Holy Spirit to us in this world. And take note of this. The Lord Jesus sat down at the right hand of God, but verse 20, it says, take note of this, they went out, the disciples went out, and they preached everywhere, and the Lord working with them. Kung ang Panginoong Jesucristo nasa kanang Ama, bahagi ng kanyang Ama, sino yung Lord dito? He is the Holy Spirit. He is the Lord that works with them, confirming the word through the accompanying signs. Amen. Yung Holy Spirit, kinukonfirm niya yung presentation ng Word of God. Kaya ito pong binasa nating mga talata, mga kapatid. Magmula sa Mark chapter 16, verse 11 to 14, it reveals the disciples struggle with unbelief. But verse 20, it says, it shows their transformation. Pinapakita dyan yung pagbabago ng kanilang buhay. And then sila nagkaroon ng tawag na unstoppable witness because they were empowered by the Lord. That is why I'm so vocal, so passionate to share to you about the Holy Spirit. Because Mark 11 to 14 and verse 20, yung signs na yon, gawa ng Holy Spirit sa buhay ng mga alagad. It is the power of the Holy Spirit. That's why Jesus said, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and even to the uttermost part of the earth. Because they believe, they receive the power. That's the essence. If you believe, you will receive. Kaya in Acts chapter 2, verse 1 to 4, they experienced that Pentecost power, the power of the Holy Spirit. When the day of Pentecost had fully come, they were all one. They were all in one place, in one accord, praying together, having one purpose, having one mind. Then suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. And then appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. 500 ang pinapakitaan ng Panginoong Jesucristo according to 1 Corinthians 15 verse 6. Pero 120 ang nakatanggap ng kapuspusan, ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At sila yung humayo na nagbibigay ng patotoo. And then they were the same person na nag-obey ng ngaral ng mabuting balita according to Mark 16 verse 15. The Lord Jesus said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Mga kapatid, hindi mo may pangangaral ang mabuting balita kung hindi nananahan sa iyong Holy Spirit. Because the Holy Spirit will empower you. The Holy Spirit will give you the power. That's why in Mark 16 verse 20, they experience the confirmation of the word that they preach. You see, this passage reminds us that the Lord Jesus can turn doubters into disciples and fearful followers into faithful witnesses. Kaya gawin ng Panginoon yon.
Ako naman, wala ko rin kakayanan na magsalita. Timid nga ako eh. Introvert nga ako eh. Hindi mo ako mapagsasalita sa harapan ng tao. But because the Holy Spirit is with me, He empowers me. That's why I became a faithful witness to Him. So, Mark 16, verse 11 to 20 gives us 3 powerful reminders. 3 makapangyarihang paalala sa atin. May paalala sa atin, mga kapatid, yung binasa natin na Mark 16, verse 11 to 20. Paalala to. And I'm praying that the Lord will give you this understanding na maintindihan mo to at maisapamuhay mo. Kasi napakahalaga nito, mga kapatid. Huwag lamang natin ito pakinggan, pa-apply natin sa buhay natin. First, tandaan natin to, unbelief delays the work of God sa buhay mo. Ang kawalan ng pananampalataya, ito yung pumipigil sa galaw ng Diyos sa iyong buhay. Kaya tandaan natin yung edad natin ngayon. Segundo lang yan, mga kapatid. Kaya yung edad ko noon, 18 seconds lang ako, I received the Lord Jesus Christ. Imagine, 18 seconds lang ako noon. Ibig sabihin, 18 taon pa lang ako noon, tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo. Until today, 58 na ako. 2 taon na lang, senior na ako. So magagawa ko na yung 1 minuto. 6 na pong segundo. But I'm praying that the Lord will use me for His glory. Pero wag natin itong kalilimutan, mga kapatid, ang kawalan ng pananampalataya, dinidelay nito ang galaw ng Diyos sa buhay mo. Pinipigil nito yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Pag wala kang pananampalataya, hindi makakagalaw ang Diyos sa buhay mo. Di mo maranasan yung pagpapala niya. Di mo maranasan yung kagalingan. Ako, nagkasakit ako. Sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ako papayag na may sakit ako. Bakit? Kasi nakasulat sa Bible. And I believe in your word that forever it is settled in heaven. That the word of God is forever settled in heaven. Heaven and earth shall pass away, but His word will remain forever. And the word of God says in 1 Peter, sabi doon, by the stripes of Jesus Christ you are healed. Kaya pagka may sakit ako, sabi ko, Lord, pinaggaling mo na ako. I claim it. I believe it. And I receive it. Tandaan natin, mga kapatid, it is written in Matthew 21, verse 22, if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. Believe. Pero pag hindi ka naniwala, dinidiling nito yung galaw ng Diyos yung buhay. Di ba ang hirap? Nagkaedad ka na, pagkatapos hilahin mo yung katawan mo. Nagkaedad ka na, tapos ugod-ugod ka pa. Alam nyo, nung inatake ako sa puso, sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko po, pagka lumabas ako sa ospital na ito, paglaya ako sa ospital na to, na ginawa akong prisoner ng ospital na to, 21 days. Sabi ko sa Panginoon, Lord, lalaya ako July 7. You know, July 7 is my spiritual birthday. And July 7, 2021, lumaya ako sa ospital. At sabi ko sa Panginoon, nag-deal kami ni Lord, Lord, yung remaining life ko, yung natitira kong buhay, papagamit ko sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo. Kung bubuhayin mo pa ako. Pero kung hanggang dito na lamang ang buhay ko, Lord, thank you. Makakasama na kita forever. That's my deal. Where the Lord spoke to me. Sabi sa akin ni Lord, according to what is written. Kasi yung word, buhay ito eh. Yung word ni Lord nag-pump sa heart ko. That's the goodness of the word. If you will meditate the word, it becomes alive in your heart, in your mind. It says in Psalm 118, 118, verse 17, the Lord spoke to me. Sabi ni Lord sa akin, you shall not die, but you will live to declare the works of the Lord. Praise the Lord. Can we give Him that praise? Hindi ka mamamatay, mabubuhay ka, idideklara mo ang gawa ng Panginoon. At upang hindi ma-delay yung gawa ng Panginoon, sumampalataya tayo sa Panginoon. Amen? Pakatapik yung katabi mo, sabi mo sa kanya, sumampalataya ka. Maniwala ka.
Totoo ito. Walang pagsisinungaling dito. Kasi kung nagsisinungaling si Lord sa atin at ang kanyang salita, wala na tayo dito. That's why buong buhay ko binigay ko sa kanya eh. And I'm a living testimony of my service to God. That for 40 years, still alive and healthy. For Him, for His glory. Kaya alisin natin yung kawalan ng pananampalataya, mga kapatid. Amen? Mark 16:11, when they heard that He was alive, they did not believe. Hindi sila naniwala. Huwag natin silang tularan sa kawalan ng pananampalataya. Mark 16, verse 12 to 14 says, He appeared in another form to two of them as they walked and went into the country, and they went and told it to the rest, but they did not believe. Huwag natin silang tularan sa kawalan ng pananampalataya. Later, He appeared to the 11 as they sat at the table, and He rebuked their unbelief. Sinaway sila ng Panginoong Isus sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso nila. Sinaway sila ng Panginoon. Mga kapatid, mahirap na sasawayin tayo ng Panginoon sa kawalan ng pananampalataya at katigasan ng ating puso. Alam niyo ba ibig sabihin ng unbelief? Unbelief is refusing to trust God's words. Pag hindi ka naniniwala dito, you refused to trust the Word of God. This is the Word of God. May iba na nagsasabi, it contains the Word of God. Kasi hindi naman daw lahat dito ang Diyos na nagsalita. No. According to 2 Timothy 3:16 to 17, it is inspired by God. It is the very breath of the Lord. That is why it was written for our profit, para sa ating kapakinabangan. Para sa pag-aaral, pagtuturo, pagsaway, at pagsasanay sa kabanalan. Kung gusto mo maging banal, matuwid ang pamumuhay mo, ito magtuturo sa iyo. Ito magbibigay sa iyo ng pananampalataya. Faith comes by hearing and hearing of the Word of God. And hardness of heart is being spiritually resistant despite the evidence. At ito nakikita natin sa paligid natin ngayon. Kung aware kayo sa mga nagaganap sa korte ngayon, sa impeachment court, di ba? Maraming tao spiritually resistant despite the evidence. Hindi makapagsisinungaling ang ebidensya. Pag may ebidensya, ayan, hindi pa pwedeng tumigas ang puso. Ang ebidensya natin, si Lord na buhay muli. That's the evidence. And He's here with us to strengthen us. The truth is, unbelief limits what God desires to do and through us. No? Ang unbelief, nililimitahan nito yung gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. Alam nyo, matindi ang gagawin ng Panginoon sa inyong buhay. Nais kong sabihin sa inyo, yung pangarap ng Panginoon sa inyo, yung plano ng Panginoon sa inyong buhay, hindi pa kayang isipin o hindi pa kayang hagilapin ng ating kaisipan. Di pa sumagi sa isip ng tao o sumagi sa puso ng tao yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. At kung ikaw nagmamahal ka sa Panginoon, merong pinakamatinding inihanda ang Panginoon sa iyo. Pinaka-the best na preparation, regalo ng Panginoon sa iyo. Maaaring sa mundo natin ito o sa next life. It depends. But Hebrews 11 verse 6 says, but without faith, it is impossible to please God. Kaya importante yung pananampalataya. If you want to please the Lord, have faith. Magkaroon tayo ng pananampalataya. For he who comes to God must believe that He is God. And God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to His power that works in us. So powerful. Makapangyarihan ng Diyos. Bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng mga may sakit, nagbabago ng buhay. Kaya ako po ay nahabag sa mga nag-backslide sa Kanya eh. Sa mga ipinagpalit siya sa pera ng mundo, sa kasiyahan ng mundo. Kawawa ang buhay ng mga taong ganito. Mga kapatid, kahit anong mangyari, huwag mo ipagpalit ang Diyos, ang pananampalataya sa Kanya. Kasi nasa Diyos, nasa Panginoong Jesucristo lahat ng bagay. Amen? Kayamanan, kagandahan ng buhay, kabutihan. Purihin ang Panginoon. Ang mga bagay ng mundong ito mawawala.
The love of money is the root of all evil. May mga taong hindi sila masatisfied. Mali-maliit ang pera nila. Yung lagayan nila ng pera, pambihira, ang tindi, ang taas na ng ano nila, lampas na sa kanila. Wala pa rin silang satisfaction. Kaya maawa ka na lang sa mga Pilipino eh. Ako, sa aking panalangin, lagi ako umiiyak, mga kapatid, sa ating mga kababayan na naghihirap. Kaya ang panalangin ko, itong mga corrupt, ma-born again sila. Maligtas sila. Nawa. At kung ayaw ninyong maligtas sila, bahala kayo. Pero ako gusto ko maligtas sila. Kasi pag naligtas sila, marami silang pera, marami silang itutulong. Di ba sa Bible, si Zacchaeus, di ba? Ano siya tawag doon, ano siya? BIR, man, tax collector. Pero nung na-born again siya, 4 na beses ng kanyang kayamanan binalik niya sa may hirap. Sumagana ang kanyang bayan nung panahon na siya'y na-born again. Kaya itong mga politician natin na nawa ma-born again sila, makakilala sila sa Panginoon, maligtas sila. Huwag nilang pahirapan yung mga kababayan natin na paasahin nila sa Porpis, sa AIX nila, sa ayuda nila. Kasi may mga kababayan tayo, no, sorry sa mga nangyayari sa mga kababayan natin, pag nabigyan ng pera, sunod-sunuran na lang. Diba? Nawala na ng dignidad eh. Kasi pag naabutan ng pera, napakain, parang sunod-sunuran na lang sila. Hindi, mga kapatid, mga anak tayo ng Diyos eh. Kayong mga anak ng Diyos, huwag kayong umasa sa ayuda. Amen? Umasa tayo sa ayuda ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya akala ng iba, si pastor mayaman, maraming pera. Mukha lang akong may dating. Pero yung datong, padating na sa kanila. Kaya ako, libre ang serbisyo ko eh. Kasal, lahat eh, libre. Pero pagkakasama ko itong ating team, sabi ko sa kanila, sila i-bless ninyo. Kasi yung sakripisyo nitong mag-asawang ito, Pastor Mark, Pastora Karen, Pastor Jonas, ang mga pastor natin, matindi ang sakripisyo nila. Ako, matindi ang sakripisyo ko, pero okay lang yon. Ang gusto ko sila ang pagpalain. Kasi ako nagtatrabaho pa ako kasi malakas ako eh. Kaya ko pa mabuhay. Tsaka punong-puno ako ng grasya. Grasya yung asawa ko, grasya yung mga anak ko, grasya yung pamilya namin. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Dahil sa pananampalataya, ang pananampalataya nagbubukas sa pagpapala ng Diyos. Kaya napakahalaga sa akin mga kapatid, itong pananampalataya. Kahit anong mangyari, hindi ako mawala sa pananampalataya. Kasi itong sinabi sa akin ng Panginoon, sa 40 araw na aking pananalangin pag-aayuno, isang verse lang binigay sa akin ni Lord. Dami kong binasa, dami kong mineditate, na-memorize ko ng isang bahagi ng aklat ng Biblia. Pero isang talata lamang talaga ang nagbigay sa akin ng liwanag. Matthew 21 verse 22, NIV version. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. If you believe, maniwala ka lang, tatanggap ka. Kaya ang buhay Kristiyano, effortless kapag sumampalataya ka, tatanggap ka. Sumampalataya ka, tatanggap ka. Sumampalataya ka, tatanggap ka. Amen? At kapag tumanggap ka, sabi ng Acts 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Amen? Purihin ng Panginoon. So tanungin natin sarili natin ngayong umaga. Tayo ba'y sumasampalataya sa pangako ng Panginoon? Am I believing God's promises? Have fear, disappointments, or past failures hardened my heart? Ito bang takot? Ito bang kabiguan sa buhay? Sa mga nakalipas, nagpatigas ba ng puso natin ito? Huwag nawa. Because nais ng Panginoong Jesucristo na alisin ang kawalan ng pananampalataya sa atin. At bigyan tayo ng pananampalataya na hindi tumitigil kahit anong mangyari. Amen? Tandaan niyo mga kapatid, ang kawalan ng pananampalataya nag-delay sa pagkilos ng Panginoon. Pangalawa, the Great Commission is for every believer. The Great Commission is God's command for us. God's command po ito.
Tingnan niyo po sabi ng Mark 16 verse 15, go into all the world and preach the gospel to every creature. Notice the command, go. Sabi ni Lord, go. Christianity is a sending faith. Hindi tayo ginather lamang ng Panginoon sa apat na sulok ng iglesyang ito. Nais ni Lord lumabas tayo. Ipangaral natin ang mabuting balita. The gospel has no geographical, racial, social, or cultural boundaries. Walang boundary ang mabuting balita. Lahat ng tao pwede natin gawan ng mabuti. Ihayag natin ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Ibahagi natin ang mabuting balita. Mahal ng Diyos lahat ng tao. Mahal ng Diyos ang lahat ng mga Filipino. Sabi sa atin ng Panginoong Jesucristo, ipangaral natin sa kanila, ishare natin sa kanila ang gospel, ang mabuting balita. Kapag sinare natin, inahayag natin, ina-announce natin yung mensahe ng Panginoong Jesucristo. Ano yung mensahe ng Panginoong Jesucristo? When we preach the gospel of Christ, the gospel is the good news that Christ died for our sins. He was buried. He rose again after 3 days. And salvation is found only in Jesus Christ alone. Can we give Him that praise? Ang kaligtasan kay Jesucristo lamang. Hindi ka maliligtas sa relihiyon. Hindi ka maliligtas kahit na pinakamabuting tao ka pa. Ang kaligtasan na kay Jesucristo lamang. Bakit? Kasi si Jesucristo lamang ang pinako sa krus. Si Jesucristo ang tumubos sa atin pong mga kasalanan at nagpatawad sa atin. Siya lang ang nahabag sa atin. Ako'y kinahabagan niya, pinatawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Purihin ang Panginoon. Kahit na gaano kalaki ang kasalanan mo, kahit na sinlaki pa ng barko ang kasalanan mo, ang pagpapatawad ng Diyos, sinlaki ng dagat. Amen? Kaya kahit gaano katindi ang kasalanan mo, huwag mo sabi sa akin, Pastor, makasalanan ako, ganito, ganun, hindi. Mahal ka ng Diyos, basta willing kang humingi ng pagpapatawad niya, patatawarin ka niya. Amen? Pangaral natin yon, sabihin natin, ang Diyos nagpapatawad, ang Diyos mahabagin siya. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. At ang Great Commission, hindi lamang siya sa mga pastor, na gagawin ng mga pastor, mga missionaries or evangelists. Every believer is called, bawat isa sa atin, kayo po, ay tinawag upang i-share natin si Kristo. Ako, pag kami kausap ako, mga kaklase ko, mga kakilala ko, barkada ko, sinishare ko sa kanila si Kristo. Bakit? Kasi minahal ako ni Kristo. At sila rin ay mahal ng Panginoong Jesucristo. Tayong lahat mahal ni Jesucristo at nais ng Panginoong Jesucristo, lahat tayo. Wala ni isa man na maiwan. Lahat tayo papasok sa kaharian ng Diyos at ating pong tatamasahin ang lahat ng kagalakan, kabutihan at pagpapala niya sa kanyang kaharian magpakailan paman. Purihin ang Panginoon. Walang katapusan ng kagalakan, wala ng pag-iyak, walang pagluha, wala ng sakit. Yun sa kaharian ng Panginoon. Pero pakisabi sa katabi mo, wag muna ngayon. No? Wag muna ngayon. Enjoy pa natin ang buhay ngayon. Paggamit tayo sa Panginoon. No po? Kahit na may edad na tayo, share natin si Kristo. Magdala tayo ng kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Pangatlo, tandaan natin kapag ginawa natin yon, si Lord kasama natin. The Lord still works with those who obey. Pag sumunod tayo, pag sumampalataya tayo at sumunod tayo sa Kanya, siya ay kasama natin. Sabi ng Mark 16 verse 20, expound natin na mabilis ito mga kapatid before we pray. It says, and they went out and preached everywhere. The Lord working with them and confirming the word. Kinukonfirm ni Lord yung word niya accompanied with signs, wonders, and miracles. Merong mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya kay Lord may himala. Hindi po totoo sasabihin nila, wala nang himala. Hanggang ngayon merong himala. Ako nararamdaman ko, nararanasan kong himala. Pinagaling niya ako. Minsan, ang bulsa ko nagkakaroon ng himala. Nagkakaroon ng pera. Hindi ko alam kung saan galing. Pero nagkakapera yung bulsa ko. At nakakatulong ako sa iba. Purihin ang Panginoon. Kaya pagkasabi sa katabi mo, may himala. May pagpapala. May kagalingan. Amen? May kagalingan. Pagkakasama mo si Lord, pagagalingin ka niya. Alisin ni Lord yung sakit sa iyo, yung karamdaman sa iyo. Kumapit ka lang sa Kanya, magtiwala ka, sumampalataya ka. Amen? Gagawin kang sariwa ni Lord. Gagawin kang mabango ni Lord. Amen? Yung bang nakakaramdam na tayo na para bang, Pastor, parang amoy lupa na ako, malapit na ako sa lupa. Hindi po. Kayo po ay mabango pa rin kay Lord.
at magiging sariwa pa rin sa Panginoon at lalong pagagandahin ng Panginoon. Kaya pagkasama natin si Lord, lalo tayong bumabata eh. Kaya pakitingnan yung katabi mo, parang batang-bata. Lalo na pagka nakangiti yan. Ngitian naman natin yung katabi natin, di ba? Di ba pagka nakangiti, wow! Di ba? Amen po ba? Amen mga kapatid? Pero kapag ka ang mata mo nakaganyang, galit na galit ka lagi, eh kahit na si Leonardo da Vinci, hindi may drawing yung mukha mo. Di ba? Kahit na may magaling na photographer, hindi ka kukunan ng picture. Pero pagka nakangiti ka naman, wow, swabe. Parang anghel na bumaba sa lupa na napakaamo ng mukha. Pakitingnan na ulit ang katabi. Wow. Pakisabi na lang, wow. Ibang klase. Ang ganda, ang gwapo. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, dito po sa talata po natin ito, makikita natin ang tatlong bagay. Ito yung effective ministry. First, they went out, lumabas sila, at nangaral sila. Lumabas sila, pinangaral nila si Jesus Christ. Yung message nila, hindi human philosophy, hindi man's wisdom, hindi human knowledge. You know what? They shared Jesus Christ. They preached Jesus Christ. They shared that Jesus Christ died for our sins. He was resurrected on the third day. His salvation is by grace through faith alone. Binahagi nila yung kahit saan sila pumunta. Kaya nung panahon nila, yung buong Roman Empire, it was turned down. The world were turned down. Binago nila ang takbo ng kasaysayan dahil sa pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Listen carefully mga kapatid. If we want to get what the apostles got, we must preach what the apostles preach. Kung nais nating maranasan kung ano'y naranasan ng mga apostol, nakaranas sila ng mga himala, tanda at kababalaghan, ipangaral natin kung ano ang ipinangaral ng mga apostol. Sino ang pinangaral nila? Sino ang ibinahagi nila? Ang Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon. The gospel is still the power of God for salvation. Sabi ng Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Ito yung sinabi ni Apostle Paul. Hindi ko kinakahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng mga sumasampalataya. Kaya ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Sa mga Hudyo at sa mga Griego at maging sa atin po. Huwag natin ikahiya si Kristo. Ako hindi ko kinakahiya siya. Sa office namin nung araw, sinishare ko si Kristo. Kaya yung boss ko talagang tuwan-tuwa sa akin eh. Nagsishare ako ng Word of God at malinis yung office namin. Masunurin ako sa boss ko. Hindi ako nakikipag-argue sa boss ko. Pag inutusan ako ng boss ko, nakangiti ako lagi. Kaya nalab ako ng aming kumpanya. Kaya ang Kristiyanong totoo, pagka pumunta sa corporate world, dala niya ang kanyang pananampalataya, wala siyang magiging kaaway. Kung may mag-usig man sa kanya, it will happen. Because if you will share the Word of God, people will object or people will persecute you. Pero pag nakita nila yung mabuti mong pamumuhay, maayos mong pamumuhay, matuwid na pamumuhay, mahihiya sila sa sarili nila. Kaya huwag natin ikahiya ang mabuting balita. Ito ang kaligtasan ng mga taong sumasampalataya. 1 Corinthians 1:18, sabi diyan, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Ang mensahe ng krus ni Kristo, na kung saan si Jesucristo ay namatay, ito ay kamangmangan sa mga mapapahamak. Kaya ako, whenever I saw the cross, kaya dito maglalagay po tayo na dito ng cross eh, for us to be reminded of the love of God. Ang krus, mga kapatid, hindi siya pan-display. Ang krus ay simbolismo ng pagmamahal ng Diyos sa atin.
Kung wala ang krus, walang pagtagas ng dugo ni Kristo. That's why Paul said, the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Amen? Sa ating naliligtas itong kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sila very, very powerful yung kanilang testimony, yung kanilang pamumuhay. Dahil ipinangaral nila ang Panginoong Jesucristo. Pangalawa, the Lord working with them. Ang Panginoon ay kasama nila. Meron silang partnership kay Lord. Gumagawa ang Panginoon sa kanila. You see, the phrase working with them emphasizes divine cooperation. Si Lord, kahit sa sila pumunta, sinasamahan sila ng Panginoon. Pinagtatanggol sila ng Panginoon. Nilalayo sila ng Panginoon sa kapahamakan. Pagkasama natin ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin, magiging supernatural, makapangyarihan ang paglilingkod natin. Without Jesus Christ, we are nothing. You see, the Lord Jesus Christ fulfilled His promise when He worked with them. Sabi niya sa Matthew 28, verse 20, sabi niya, I am always with you. If we obey the Great Commission to preach the Lord Jesus Christ, then His promise is with us. And so whenever we serve Christ, He strengthens us, He guides us, He opens doors of opportunity, He convicts hearts, He changes lives. Ang Panginoong Hesus, ang ginagawa niya noon hanggang ngayon, mananatili magpakailan pa man. Purihin ang Panginoon. Amen? And third, He confirms the word through the accompanying signs. May tanda, may kakabalagan. Yung miracles, hindi yun yung message nila. But the gospel was the message. When they preach the gospel, then the Lord confirms the gospel, the word of God, that Jesus Christ saves, heals, delivers, and baptizes. Kino-confirm niya yung word of God. Even today, God continues to confirm His word. Nagbabago siya ng buhay. Nagpapagaling siya ng bagbag na puso hanggang ngayon, mga kapatid. That's why we need to continuously serve Him, kasi yung ginawa niya noon, ngayon, at magpakailanman, ay patuloy na gagawin niya pa rin. Siya ang noon, ngayon, at magpakailan pa man. Si Jesucristo, hindi po siya nagbabago. Amen? Siya ay patuloy nagpapagaling, nagpapalaya ng tao mula sa kasalanan. Kaya kahit ng isang tao, masamang tao, pagkakasama niya si Jesucristo, nababago ang buhay. Binabago. And the greatest miracle is still the salvation of a sinner. Yun ang pinakadakilang himala. Yung papasok ka sa kaharian ng Diyos, the greatest miracle po yun, mga kapatid. Dahil hindi lahat papasok sa kaharian ng Diyos. Bakit papasok isang tao sa kaharian ng Diyos? Kasi sumampalataya siya kay Jesucristo. Ito ang kahalagahan nito, mga kapatid. Kino-confirm niya yung kanyang salita. Tandaan natin to in conclusion before we pray. This passage of Mark 16, verse 11 to 20, gives us three powerful reminders. Unbelief delays the work of God. That's why unbelief must be replaced by faith. Alisin natin kawalan ng pananampalataya. Magkaroon tayo ng pananampalataya. Amen? Sumampalataya tayo. Every believer is commissioned to preach the gospel. The Lord works with those who obey His word. Amen? Do you believe that? Do you receive that?